tayong bagong team na pag-aaralan sa buong buwan ng January. At yung team na yun ay mayroon pong kinalaman patungkol sa uniqueness ng Diyos, yung pagkakaiba ng Diyos kaysa sa tao at kaysa sa ibang pinaniniwalaan nating Diyos. The unique God, ang kakaibang Diyos. At ngayon pong ikalawang Sunday ng ating pag-aaral ay isa sa mga katangian ng Diyos ang ating pag-uusapan. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na bang makinig? Kaya lahat ng mga iniwan natin sa bahay, pansamantala muna nating kalimutan, no? Lahat ng gagawin mo pauwi, pagluluto mo pa, marahil habulin mo pa yung pagluluto mo, kalimutan mo muna. Concentrate mo muna ang iyong isipan dito sa mapapakinggan mong salita ng Diyos. At ang ating pag-uusapan about this unique God is about Elkanah. Ang salitang Elkanah ay isang Hebrew word na ibig sabihin ay the jealous God. Ang Diyos na mapanibughuin o ang Diyos na seloso. Okay? Elkanah. Pangalan po yan ng Diyos. Kaya yung mga umaawit ng El Shaddai, binabanggit Elkanah Adonai. Elkanah Adonai. Ibig sabihin, our God is a jealous God. At dito po, sa pagpapakilala na ang Diyos natin ay Diyos na mapanibughuin, ay ipinakilala siya sa aklat ng Exodo, Kabanata 34, talatang 14. At sinabi po ng Diyos, hindi sinabi ni Perdibaga o sinabi ng sino mang tao, for you shall worship no other God. For the Lord, whose name is what? Jealous, is a jealous God. Isa pala sa unique name ng Diyos ay jealous. Yan ang pinanggalingan ng salitang jealousy, yung pagsiselos. Ang pangalan pala ng Diyos ay mapanibughuin o mapagselos. At siya ang Diyos na seloso. Kailangan ba kilala mo sino ba ang Diyos na iyong sinasamba at pinaglilingkuran? Pero iba ang pagiging seloso ng Diyos, hindi katulad ng tao. Ang tao nagseselos dahil selfish yung tao. Makasarili kaya siya nagseselos. Hindi dahil mahal niya yung tao kaya siya nagseselos, kundi mas mahal niya kasi ang sarili niya. Gusto niya isentro mo ang inyong focus sa kanya lamang. Hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil mahal niya ang sarili niya. Tandaan niyo po, yan po kapatid ang selos na umiiral sa tao. It doesn't mean nagseselos ka, mahal ka ng tao. Hindi po. Kaya siya nagseselos sa iyo, sa ginagawa mo, ay sapagkat mas mahal niya ang sarili niya. Amen? At gusto niya na siya mahalin mo dahil mahal niya ang sarili niya, hindi dahil mahal ka niya. Ngunit ang sa Diyos, hindi ganon na pagsiselos na nararanasan ng tao. Ang Diyos, nagseselos hindi dahil makasarili ang Diyos. Kaya siya nagseselos dahil sobrang mahal ka niya. Okay? Dahil grabe ang pagmamahal ni Lord sa iyo. Sobra yung concern ng Diyos sa iyo. Kung inyo pong titignan ang ibang version sa Bible, ewan ko lang kung mahahanap ng in charge dito sa atin pong PowerPoint. Ang Joel chapter 2 verse 18 sa English, sa English Standard Version o NIV. Ang sabi, I will be jealous on my land, sabi ng Diyos. Pag tinanslate po yun, I will be, then the Lord will be jealous for His land and take pity on His people. Pag ginamitan mo ng mabuting balita, Biblia,
Hindi po ang translation dyan. Then, ang Diyos ay nagseselos sa kanyang lupain. Hindi po. Kundi ipinapakita na siya ay may concern. Grabe. Ibig sabihin, then the Lord talagang has concern or has really loved His people. Tingnan niyo po sa Tagalog ng Mabuting Balita, Biblia. Sa Joel 2:18, di ba? Then the Lord will take jealous on His land. Pero pag tinanslate sa Tagalog yung salitang jealous na yon, sa Mabuting Balita, Biblia, hindi po selos ang ginamit talaga doon, kundi concern, yung sobra niyang pagmamahal. Kasi yun po ang definition ng jealousy ng Diyos. Labis, sobra ang kanyang pagmamahal sa isang tao. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng tao, alam mo kaya ako nagkasilos, sobra-sobra kitang mahal. Hindi po yun. Hindi ganun ang Diyos katulad sa pagmamahal ng tao. Di ba pag siloso ang tao, possessive. Di ba? Tawag doon possessive eh. Nagsiselo siya, self-centered, selfish yung tao. Pero ang Diyos, pagka nagselos, hindi siya possessive. Mahal na mahal ka lang niya. Amen? Ayun. Ngayon, tignan natin ang relasyon ng Diyos sa bansang Israel. Ang turing ng Diyos sa bansang Israel ay asawa niya. Wife ng Diyos ang bansang Israel sa matandang tipan. Isaias 54, talatang 5 hanggang 8. Ito ang wika ni Yahweh. Sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel kung tawagin siya'y Diyos ng buong sanlibutan. Israel, ang katulad mo'y asawang iniwan at ngayoy nagdurusa. Next slide. Isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay itinakwil. Ngunit pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa iyo'y sinasabi, sandaling panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo, ngunit ipadarama ko sa iyo ang aking kahabagan sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Yan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa iyo. So, atin pong nabasa, kapatid, na dito po, sa Isaiah 54, no, na kung saan ay simula sa talatang 5 hanggang talatang 8, ang Israel ay itinuring ng Diyos na asawa niya. At kaya nga, dahil po, yun ang turing niya, nais ng Panginoon, dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawang Israel, ay mahalin din siya nito. Kaya pinag-utos niya sa Deuteronomio 6, talatang 4 hanggang 6 ang ganito. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. So dahil ang Diyos ay mapanibughuin o seloso, nagdidemand siya na kailangan mo siyang mahalin ng buong puso. Hindi kalahati, hindi 99.99%, kundi 100% na mamahalin mo siya. Ibig sabihin, walang dapat siyang maging kahati, no, sa pagmamahal sa Kanya. Yun ang dinidemand ng Diyos sa Kanyang bansang Israel. Ngayon, ano naman ang relasyon ng Diyos sa atin na mga nasa bagong tipan na mananampalataya ni Kristo? What is our relationship with God as New Testament believer of Jesus? Ang relasyon ng Diyos sa mga mananampalataya ni Kristo sa bagong tipan ay katipan siya natin. Pag sinabing katipan, siya ay ating girlfriend, a boyfriend. Amen? Kasi tayo, parang itinuring, bagamat lalaki tayo, pero ang turing sa atin ay parang babae. Kasi ang church ay nilarawan sa Bible as a bride to be. Isang babaeng ikakasal. Kaya tayo po na mga
mananampalataya ni Kristo ay isang babaeng ikakasal. At nakatakdang ipakasal tayo sa muling pagbabalik ni Kristo. Kaya yun po ang isa sa mga hinihintay na event ng bawat mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Yung kasalan. Kung paano ang isang dalaga talaga, di ba, ay nasasabik na dumating ang araw ng kanyang kasal. Ganon din tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo rin ay nasasabik na ikasal sa ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagparito. Kaya nga may mga maraming palatandaan tayong mababasa, lalo na sa aklat ng Mateo 24, patungkol sa mga palatandaan ng muling pagbabalik ni Kristo. At dapat excited ang bawat isa sa atin patungkol dyan. Okay? Ang sabi ng 2 Korinto 11, talatang 2. Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-alaala ng Diyos. Ang sabi dito ni Apostle Paul sa English ay meron siyang tinatawag na divine jealousy. Divine jealousy. Katulad ng sa Diyos. Ang Diyos ay seloso. Okay? Ang katulad ninyo, sabi niya sa mga mananampalataya sa Korinto, ay isang malinis na dalaga na ipinagkipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Kaya lalo na sa mga dalaga na narito, pag tinanong, may boyfriend ka na ba? Meron na. Engaged to be married na nga ako. Malapit na siyang dumating. Talaga? Taga saan? Taga langit. Ang aking boyfriend at malapit na kaming ikasal. Sino siya? Meron siyang initial na JC na pangalan. Sino yung JC? Si Jesus Christ. Amen? Yan po mga kapatid, kailangan nating malaman yan. Yan ang tunay na katotohanan. Ngayon, bilang katipan ng ating Panginoong Hesus, nagdidiman din po ng pagmamahal natin sa Kanya. Mismong si Jesus naman ang nagsalita nito. Sa Marcos 12, talatang 30, at kinuha niya doon sa Deuteronomio 6, talatang 4-6 ang kanyang sinabi. Ang sabi ni Kristo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. So kung anyong papansinin, mga salitang buo, hindi sinabing at iibigin mo ang Panginoon Diyos ng kalahati ng puso mo. Walang sinasabing kalahati. Lahat ay puro buo. Pag sinabing buo, ibig sabihin ay buo. Yun lang yun eh. Di ba? Sa English ng buo ay all. The meaning of all is all. Lahat. Walang itinitira. Walang labis, walang kulang. Buo siya. Yun ang nais ng Diyos na pag minahal natin siya ng buong buo at hindi po 3/4, hindi po 1/2, hindi 1/4, hindi 1/8, kundi 100% ay mahal natin ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, mahal tayo ni Lord. Alam niyo po ba, grabe magselos si Lord. Alam niyo po ba yun? Sabagat ngayon, pinapakilala ko sa inyo, ano ba ang katangian ng Diyos? Madalas barinig niyo sa amin mula sa pulpito, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mapagmahal. Pero ngayon ay gusto kong ipakilala sa inyo ang the other side of the coin of the character of God. Na bilang Diyos na seloso, grabe siya magselos pag may minahal kang iba. Iba po ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran at sinasamba. Pag meron kang ibang Diyos na meron kang ipinapalit sa Kanya, grabe magalit si Lord.
Sapagkat sa bagong tipan ay inahilintulad ang Diyos sa isang apoy na tumutupok. Hebreo 12:29. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Our God sa English is a consuming fire. Ibig sabihin, matindi ito, magalit. At ayaw niya na makita na sino man sa atin ay may ibang kalaguyo. Gusto niya, isa lang. Ikaw ba, Mrs., gusto mo ba may ibang kapartner ang mister mo? Ikaw naman, mister, gusto ba may ibang kapartner ang Mrs. mo? Gusto mo, di ba, ikaw lang din? Amen? Meron bang mister na malaman niya ang Mrs. niya may iba pang kalaguyo, tuwan-tuwa siya? Tuwa-tuwa ako. May bago kalaguyo si wife ko. Hindi. Nagagalit yun, di ba? How much more ang Diyos? Amen po ba? Ang Diyos, kapatid, ay tinawag siyang consuming fire. Ibig sabihin, matindi, magalit si Lord. Grabe siya magselos. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong pagseselosin ng Diyos. Kaya ang tanong, sa bagay ba na ginagawa mo at sa pamumuhay mo, na pagselos mo na ba ang Diyos? Pwede na pagselos mo na si wife mo o si mister mo. Pero ang Diyos kaya ay napagselos mo na. O napagselos mo na marahil ang boyfriend mo o ang girlfriend mo. Nakita mo siguro kung paano siya magalit para siyang si Gabriela Silang. At yung boyfriend mo parang si Andres Bonifacio. Pero ang Diyos ay napagselos mo na ba? Mag-isip-isip po tayo. Nagtatanong ako kung napagselos na ninyo ang Diyos. At maaaring iniisip mo, paano ko ba mapagseselos ang Diyos? Paano? Itong iiwasan natin ang pagselosin ang Diyos. Dahil grabe ho yan, para yung apoy na tumutupok pag nagselos. Paano natin na pagseselos ang Diyos? Una, mga kapatid, pag may ibang Diyos tayong sinasamba o niluluhuran maliban sa Kanya, ay napagseselos natin ang Diyos. Ang sabi po sa 10 Commandments, sa first and second commandments ng 10 Commandments, ilan sa inyo familiar kayo sa 10 Commandments? Taas ang kamay. Kunti lang? Talaga? Ilan sa inyo familiar kayo sa no commandments? No commandments. 10 Commandments? Bata pa ako. Alam ko na yan kasi sinishare yan ng nanay ko sa amin. Naging nung nag-aaral ako sa elementary, sa religion subject namin, ay tinuturo ang 10 Commandments. Ito, babasahin natin ang first and second commandment sa aklat ng Exodo 20, talatang 3 hanggang 5. Ito ang unang utos ng Diyos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. You shall have no other gods before me. At ano ba yung mga sinasabing huwag kang sasamba sa ibang mga Diyos? Ano yung mga Diyos na yon? Verse 4. Huwag kang gagawa ng imahen o rebulto ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. So yung binabanggit ng Diyos na ibang Diyos, ito po ay yung mga rebulto o imahen na ginawa o nilikha ng tao. Na ayon sa wangis na nasa langit. Ano ba makikita sa langit? Ang buwan, ang araw, ang mga bituin. Sapagkat nung unang panahon ay sinasamba yun ng maraming tao. At ang mga bagay na nasa lupa, ano mga makikita mo sa lupa? Anyo ng tao. Hayop, sinasamba yan. Kaya nga sa India ay may 33 million na Diyos sila doon. India alone has 33 million na idols
or gods sa buhay nila. At isa sa mga Diyos nila, kapatid, pati ipis ay ginagawa nilang Diyos. Pati mga insekto na yan ay Diyos para sa kanila. Mga nakikita mo sa lupa, no? At ang sabi, ang mga nasa tubig, kaya kahit buwaya ay ginagawang Diyos sa buhay ng mga tao upang sambahin. So, yan po ang ipinagbabawal ng Diyos sa atin. Pagdating sa verse 5, anong bilin ng Diyos? Huwag mo silang yuyukuran. Paano ba yung pagyukod? Ha? Sample nga ng pagyukod, si Sister Mel. Praise the Lord. Palapakan natin si Lord na kasama natin si Sister Mel Bantang sa gawain natin ngayong Sunday morning. Sister Mel, pakitayo lang po. Hindi po kayo paluluhurin. Yuyuko lang. Pakita natin sa kanila, paano po ang pagyukod? Pagyukod. Yan. Magba-bow down. Sabi, do not bow down to them. Huwag niyong yuyukuran ang anumang rebulto, sabi ng Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin o selosong Diyos. Yun ang pinagbabawal ng Diyos. Na magkaroon tayo ng rebulto na nakadisplay sa ating mga tahanan, tanggalin mo ang lahat ng yan. Nagseselos ang Diyos kung meron ka niyan. Kung meron ka mang kapatid na crucifix dito at may nakadipa, tanggalin mo kapatid yung nakadipa. Iwan mo yung cross. Amen? Bunutin mo, tanggalin mo, tungkabin mo. Amen? O kung may rosaryo kang dala-dala, isurrender mo at isuko mo. Yan, bigay mo sa katabi mo. Sabihin mo, sunugin mo. Sunugin mo, ha? Bigay mo sa katabi mo at sabihin mo, sunugin mo. Kasi bakit? Sapagkat ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. Nagseselos si Lord, ayaw niya. At dahil sa kanyang pagseselos, grabe siya magalit. Ano ang ginagawa ng Diyos? Ito ang ginagawa niya. Ang kasalanang ginawa ng sino man, kung ikaw ay mapagsamba sa rebulto, ay sisingilin niya. Ito ang kawawa yung magiging anak mo, at magiging apo mo, at magiging apo mo sa tuhod, ang makalalasap ng puot ng Diyos, ng selos ng Diyos. Para kang nagparusa sa iyong lahi. Sa iyong mga pagsamba sa mga rebulto, para kang nagparusa sa iyong lahi na susunod. Pinaparusahan mo sila. Kasi sabi ng Diyos, at sisingiling ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi yung ginagawa nila. Grabe. Ano ibinabawa ng Diyos dahil sa kanyang selos? Sumpa. Ang tawag sa sumpa ay generational curse. At mababasa nyo kung ano yung mga generational curse nasa aklat ng Deuteronomio 28, talatang 1 hanggang talatang 68. Lahat yun, kasama na ang mga sakit na kanser, mga bukol na tumutubo, pagkabulag, lahat po yun, kapatid, pagkakaroon ng katarak, lahat nandoon mismo sa Deuteronomio 28, ang mga sumpa na pwedeng kumapit sa isang tao na sasamba sa mga rebulto. Hindi ko naman po sinasamba yan. Inaalaala lang natin, para mga magulang natin, sinasabi ng iba. Diba? Kaya may mga larawan ng mga magulang natin na namayapa, inaalala lang. Tiyak ka ba na yung rebultong yan, mukha ng Diyos yan? At least sigurado ka sa nanay mo dahil nakita mo siya. Pero itong rebultong ito, tiyak ka ba na yung mukhang inukit dyan ay mukha ng Diyos? Baka mamaya yung umukit dyan, nakakita ng isang lasenggong tao. Ang magandang, okay, iukitin to, ito idodrawing ko. Di ba? Sapagkat wala pong nakakita sa Diyos. Si Jesucristo nakatawang tao. Pero, gano'n tayo kasigurado na yung sinatawag na Shroud of Turin, di ba? Yung pong
nakailagay daw yung mukha doon sa pinahid sa kanya. Ikaw nga, kompehin mo ngayon kung talagang mag-a-appear ang mukha mo doon sa tuwalya mo. Di ba? Kahit lagyan mo ng jobos yan. Hindi. Naintindihan niya po ba? Kaya walang nakakasigurado sa mga larawan ng sino man, maging kay Pedro, larawan ni Peter, larawan ni San Juan. Wala nakakasigurado kung yun nga ang mga mukha rin nila. Pero kung yun na ang mukha nila, bakit mo naman sasambahin? Sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. At dahil dyan, sa selos ng Panginoon, ay tunay na magpapadala siya ng katakot-takot na sumpa. Buti kung sa'yo lang dadalo yung sumpa Kaya lang ang problema, apektado ang susunod mong lahi mula sa'yo. Ikaw na dalaga, pag nag-asawa ka at nagkaanak ka, yari ang buong angkan mo. Mula sa'yo, ikaw ang pinagmulan ng mga kababalaghan. Ikaw ang pinagmulan ng kaguluhan at kapaitan sa buhay. At ano pa kapatid, ang ikalawa kung papaano na pagseselos ng tao ang Diyos. Na pagseselos ng tao ang Diyos kung tayo po ay nakikibahagi sa mga pagkaing inihanda sa mga kapistahan para sa mga imahen. Wala pong dapat na sino man na nakakilala sa Diyos na buhay ang nakikipiesta pa po. Naghahanda ng pagkain sa piyesta. Bakit? Dapat niyong malaman na may origination, may pinagmulan ang mga kapistahang na ginagawa kapatid dito sa Pilipinas. At ang mga pinagmulan po niyan ay nasa Biblia. Sa Biblia mismo, sa unang Korinto, 10, talatang 18 hanggang talatang 22. Sabi ni Pablo, tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana o altar? Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko ba ang Diyos-Diyosan o ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? May binabanggit siya rito na food offered to idols. Yan ay during the festival ng mga paganong tao. Mga pagan festivals na sila ay nagkakaroon ng kapistahan, nagsasabit ng mga palawit, at pagkatapos yan ay naghahanda sila ng mga pagkain in honor of their patron saint, sino man yun, na kanilang kinikilala. Tapos, yung mga pagkain yun, inihanda nila sa alam mga tahanan, yun ay offered yun doon sa idols na yun. At ang sabi, nilinaw ni Pablo sa mga taga-Korinto, kasi pagano dati yung mga yan Meron silang kapistahan itong mga Corinth. Ang Corinth ay nasa lugar po yan ng Greece. No? Greece. Okay? At dito, kapatid, ay nilinaw niya na yung mga pagkaing inihanda ninyo sa mga kapistahan para sa rebulto ay hindi nyo inihain sa Diyos. Sa makatuwid, inihain nyo yan sa mga demonyo. Yun ang sabi ni Pablo rito. Kaya, verse 20, ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Kasi, ang sabi, sinasabihan niya mga mananampalataya sa Corinth, nakikiisa kayo sa dulang o table ng Panginoon. Nag-Holy Communion kasi sila. Pagkatapos niyan, pag may kapistahan naman, kumakain nga sila sa table, ang kanila namang kasama ay ang mga masasamang espiritu. Ayaw ni Lord ng ganun. Nag-Holy Communion ka, at pagkatapos, ikaw naman ay nakikikain sa mga handa sa piyesta. At naghahanda ka pa sa piyesta. At nag-i-invite ka pa ng mga kapatiran. Ay, atin kayo sa piyesta namin. Piyesta ng San Roque, atin kayo. Piyesta sa amin. Oh, di kapatid, pinagseselos mo ang Diyos. Tingnan natin ang next slide.
Hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Yun, yung Holy Communion. Kaya sabihin, wag ka mag-Holy Communion kung ikaw ay nakikipiesta. Huwag mong pagsabayin yan. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin kayo sa hapag ng mga demonyo. Eh yung iba nga hindi nga nag-Holy Communion. Saan naman sila tinatawag na nagkakaroon ng communion? Sa demonyo, sa pamagitan ng paghahanda ng mga pagkain sa kapistahan. At ano ang sabi ng verse 22? Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Ano yung manibugho? Selos. Nais ba nating magselos ang Panginoon? Akala ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Paano pag nagselos siya? Makakatagal ka ba sa galit niya? Mas malakas ka ba kaysa sa Diyos? Hindi ka makakatagal sa selos ng Diyos. Grabe siya pag nagalit sa'yo. Kung kaya mong isuka ang mga kinain mo sa handa noong nakaraang January 9 sa Quiapo, isuka mo kung magagawa mong isuka. Kaya lang, mukhang na-digest na yun. Baka naidumi mo na. Amen po ba mga kapatid? Kaya hindi po dapat na naghahanda ang mga Kristiyano ng handaan pagpiesta sa kanilang lugar. Magluluto ka ng food ninyo, pero hindi handa yun. Dahil siyempre, alam nga naman hindi ka magluluto, paano kayo kakain ng pamilya mo? Pero hindi ito handa sa piyesta. Tiyakin mo lang, kasi baka naman, hindi naman piyesta, ang niluluto mo lang ay bagoong, paksiw. Pero nung kapistahan, nagluto ka ba naman ng kare-kare? Ba, sasabihin ng mister mo, ba't biglang nagbago? Ang sarap pa. Bakit ka nagbago ng ganun? Kasi naisip mo, piyesta. Mali po yun. Pwede magselos si Lord sa'yo. Tapos, pagdating ng Tuesday, hindi ka umaatin, nag-Holy Communion. Sabi ni Lord, nag-Holy Communion kayo, tapos at the same time, nakikipiesta kayo. Sabi ni Lord, mali yun. Ito nga binanggit niya nag-Holy Communion. Paano kung hindi pa nag-Holy Communion? Hindi ka nga nag-Holy Communion. Pagkatapos, pagdating sa communion, kay Satan ka nag-communion sa pamagitan ng pag-attend sa mga piyesta, pagkain ng food sa piyesta. Pasinin ninyo, mga minamahal. Hindi lahat sa inyo nakakadalo ng every Tuesday kasi may Holy Communion doon. Hindi mas lalong magseselos si Lord sa'yo. Kaya hanggat nakikinig ka, magsisi ka na ngayon. Maaaring nagseselos si Lord sa'yo. Dahil pag piyesta sa balik-balik, grabe ang handa mo. At marami ka nang kinain. Ilang beses mong pinagseselos si Lord. Ang sabi ng Diyos, akala ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo sa Kanya? Hindi ka makakatagal pag nagselos si Lord. Hindi mo kakayanin ang galit ng Diyos. Ayan ang verse 22. Nais ba nating manibugho ang Panginoon sa kakakain mo sa kapistahan na yan? Kaya mula ngayon, sabi mo sa sarili mo, titigilan ko na ang makipiesta. Kahit man mag-invite pa sa akin, paano po kung may magpadala po ng pagkain? Huwag mo nang tanungin pa kung saan galing. Piyesta ba sa inyo? Nasa Bible din po yan, nasa Korinto yan. Huwag mo nang tanungin pa, alang-alang sa konsensya mo. Basta sabihin mo nilang, blessing ito ni Lord. Ngayon, pag nalaman mong sa piyesta pala, hindi naman ako nakipiesta. Dahil ako'y gutom at may nagdala ng pagkain sa amin, di kinain ko. Pero pag nag-doubt ka na, naku, piyesta pala yun, nakakasala ka na. Gawin mo sa pananampalataya. Iba naman, yung ikaw ay makikipiesta, talaga namang pinagseselos mo si Lord. At iba naman yung humihingi ka ng, baka naman pwede magpadala ka rito, pwesto sa inyo Kahit matamis lang, ube. Di ba? Yan po, kapatid, ay hindi marapat. Hindi natin ito pinipits pag Sunday. Binigyan lang ako ng lakas ng loob, ipangaral ito. Bakit? Sapagkat ayokong magselos ang Panginoon. Grabe siya kung magselos.
walang makatatagal sa kanyang galit. Parang asawa mo, pag nagselos, grabe. Di ba? Kung ikaw takot at takot ka pag nagselos ang asawa mo, mas lalong katakutan mo ang Diyos pag nagselos. Amen po ba? At ang ikatlo natin, paanong nagseselos na pagseselos natin ang Diyos? Ang ikatlo, mga minamahal, kung kakalimutan o tatalikuran natin siya, ay napagseselos natin ang Diyos. Deuteronomio 6:12-15, huwag na huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto sa bayan ng pagkaalipin. Pansinin ninyo, dito makikilala natin ang karakter ng Diyos. Ang sabi ay magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran niyo siya at sa kanyang pangalan kayo manumpa. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan na mga bayang pupuntahan ninyo. Sapagkat kung kakalimutan at tatalikuran natin si Lord, ang sabi, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Siloso si Lord. Kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan o iniwan ninyo at nagkaroon kayo ng ibang Diyos, magagalit siya sa inyo. At sa ibang translation, hindi lilipulin, papatayin niya kayong lahat. Grabe po magselos si Lord. Marami tayong nababalitaan dahil sa selos, nakakapatay. Di ba? Nakakapatay ang selos. Ilang balita ang ating napanood nung araw sa radyo, TV Patrol. Pinatay ni Mr. si Mrs. ng tinaga dahil nakita niya na may kausap na ibang lalaki dahil sa selos. Pumapatay ang selos. Sa Diyos, ang sabi ni Lord, tingnan mo, kung tatalikuran o kakalimutan natin siya. Sa paanong paraan kinakalimutan ang Diyos? Araw ng linggo, nakalimutan mong dapat nasa church ka. Nasaan ka nagpupunta? Nakalimutan ko, Sunday na pala ngayon. Nasaan ka nung Sunday? Kinalimutan mo siya. Pag kinalimutan mo siya at ano yung priority mo, yun ang Diyos mo eh. Yun ang Diyos-Diyosan mo. Ang sabi ni Lord, papatayin kita. You know? Magagalit siya sa iyo at kasi matindi yung lilipulin eh. Di ba? At least maunawa mo, papatayin ka niya. Kaya hindi ka pa dapat magtaka kung bakit ka nagkakasakit ng ganyan. Maaari, kapatid, na si Lord ay kinakalimutan mo at tinatalikuran mo. Inuuna mo, trabaho mo marahil. Dahil sa trabaho mo, kinakalimutan mo, at tinatalikuran mo ang Diyos. Wala ka ng time para kay Lord dahil sa iyong trabahong tinanggap. At may katuwiran ka, hindi ako makakapunta sa gawain ni Lord. May trabaho ko, no? O yan ang Diyos mo. Pero tandaan mo, kapatid, pwedeng magselos si Lord sa iyo. Sabi ni Lord, grabe, minahal niya na ang trabaho niya. Dati mahal na mahal ako niyan. Ngayon, hindi na. Dahil sa selos, anong sabi ng Diyos? Magagalit siya sa inyo at papatayin niya kayong lahat. Grabe. Matindi magselos si Lord. Pag-aaral. Dahil sa pag-aaral, kinalimutan at tinalikuran ang Panginoon. May mga ganyang tao. Nung hindi pa nag-aaral, ay grabe, aktibo sila sa gawain ng Diyos. Nung makapag-continue ng kanyang study, wala nang time para kay Lord. O anong study ngayon? Naging Diyos-Diyosan sa Kanya. Nagselos si Lord. Itong iwasan po natin, pagselosin ang Diyos sa atin pong mga buhay. Pagkakaroon ng boyfriend o girlfriend, dapat regulated ka dyan. Yung relationship mo dapat ay wag buong buo, ibigay mo ang buong puso mo sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Kasi pag nagkaaway kayo, wala ka ng interest kay Lord. May mga ganyan, pag nagkagalit kayo, ayaw na rin maging worker. At pag na-in love, okay lang kahit wala ako sa gawain, basta kasama ko siya.
para na akong nasa cloud 9. Di ba? So, naging Diyos-Diyosan tuloy yun. Alam niyo pa, pag nagselo si Lord, pwede kayong mapatay sa aksidente. Papayagan niya aksidente dumating sa inyo. Huwag na bang mabalitaan kayo sa newspaper, ang mag-boyfriend, nabangga ang kanilang sinasakyan, patay, durog ang ulo at luwa ang mga utak. Kung tindi. Di ba? Bakit pinayagan ni Lord yun? Sabi ni Lord, pinagsilos niyo ako eh. Mayroon kayong ibang mga Diyos sa inyong mga buhay. Kung mapunta ka man sa mga ibang lugar, huwag mong kalilimutan, Kristiyano ka. Baka mapunta ka sa ibang lugar at walang mga kapatiran sa Panginoon, pwede ka na mag-iinom doon at pwede ka na magsususugal doon. Kinalimutan mo na si Lord. Pwede ka na mag-drugs doon. Kinalimutan at tinalikuran mo siya. Alam niyo po, matindi magselos si Lord. Pag nagselos yan, pwedeng patayin ka niya. Mabalitaan na lang namin, kapatid, na ikaw ay na-hold up at pinagsasasak ka. Pwede po yun. Uy, Kristiyano yun. Ba't nangyari sa kanya yun? Pinayagan ni Lord. Bakit? Nagselos siya eh. Pwedeng mangyari po yan. Mga minamahal. Nung ako'y nagtatabaho pa nung araw, napadala ako sa Davao ng team po yan para mag-inspect ng mga construction materials ng diniliver doon. Tinitignan kung may mga nagpupuslit ng mga construction materials, ino-audit po yun. Representative ako ng accounting, may representative po sa COA, may representative po sa General Services Department. 3 kami na nagpunta po doon sa lugar ng Davao, project ng National Housing Authority. Pagdating namin po doon, sabi sa akin nung isang manager ng General Services Department, ay dalawin natin yung kaibigan kong pare. Sabi niya, Archdiocese yan ng Davao. Sige, sabi ko, sasama po ako. Pagdating doon, matapos po mag-sermon ng pare, dinala kami sa pinakailalim. Mamaya sabi niya doon sa mga sakristan niya, ilabas na ang dapat ilabas. Sabi ko, ano kayo ilalabas? Mamaya, case na beer. Yun pala yun, inuman ang nangyari. Pati mga sakristan na doon, nakalat yun. Talaga. Tapos, inoperan ako ng alak. Sabi ko, pasensya na po, hindi pa ako umiinom. Tawanan sila. Bakla ka ata eh. Sabi sa akin, iniisip ko, bakla eh, samantalang sila, yung mga sakristan, yung mga gumaganon, yung mga sakristan, sumisipa yung mga kami nakaganyan eh. Yes, Father. Ano po yan? Ako, bakla daw ako. Sabi ko, lalaki ho ako. Ba't ano ba religion mo? Sabi, born again po ako. Born again. Hindi pala umiinom to. Mga born again, hindi umiinom eh. Walang kapatiran nakasama ako doon. Walang nakakakita sa akin. Pero hindi ako mapainom. Bakit? Baka magselo si Lord. Sabi kasi ni Lord, huwag siyang kakalimutan at huwag mo siyang tatalikuran saan ka man mapadpad. Saan ka man mapunta, huwag mo siyang kalilimutan. Dalhin ka man ng Lord sa Europe, huwag mo siyang kakalimutan. Baka pagdating sa Europe, pagising sa umaga, wala nang devotion. Dati nung pag sa Pilipinas ka, nagde-devotion ka na mapunta ka sa ibang bansa, wala nang devotion, wala nang Bible reading, wala na lahat, wala nang prayer. Magsiyaselo si Lord niyan sa iyo. At baka hindi ka na makauwi ng buhay. Bakit? Sabi ng Diyos, magagalit sa iyo at pwedeng patayin ka niya. Ganon kaseloso ang Diyos. Alam niyo, biyaya ng Diyos, marami sa inyo buhay pa. Bagamat kinalimutan at tinalikuran ang Panginoon sa inyong buhay. Minsan dumaan tayo sa ganong pangyayari. Biyaya yan ng Diyos. Panalangin din niya ng congregation. Alam niyo ba, pinagpipili tayo ng congregation? Narinig ni Lord ang mga prayers natin. Lord, kahabagan mo ang mga membro ng Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Paano kung tinamad na mag-pray ang mga marami rito? Sino na mag-i-intercede sa atin? Wala. Kaya mahalaga po ang prayer. Amen? Hindi mo alam, yung katabi mo, pinagpipray ka niyan araw-araw. Biglang sumimangot, hindi makatingin sa akin yung iba. Sabi siguro, hindi totoo yung pastor.
na pinagpipray ko yung katabi ko. Kasi yung iba, pag sabi ko, sabi ko kanina, hindi ba alam, pinagpipray ka ng katabi mo araw-araw, sabi ng isa. Napayok ko gano'n. Sabi siguro, patawarin mo ako, Panginoon. Hindi totoo yung sinasabi ni Bishop. Ngayon, gawin mong totoo. Amen? Hawakan mo ang kamay ng iyong katabi. Tiyakin mo, hindi mo asawa yan, ha? O asawa mo, okay lang. Pag hindi mo asawa, huwag mo basta hawakan ng kamay. Magpaalam ka muna, pwede ko bang hawakan ng kamay mo? At sabihin mo sa kanya, mula ngayon, isasama kita sa panalangin. Araw-araw. Para kung makalimutan mo o talikuran mo ang Diyos, maalala ng Diyos na ipinag-pray kita para hindi ka patayin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ano ang ikaapat, mga kapatid? Paano natin napagseselos ang Diyos sa ating mga buhay? Ito pa pala. Okay, bago ko iwan yung ikatlo. Joshua 24:19-20. Tingnan niyo yung verse 20. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapapuotan niya kayo at parurusahan. Grabe magsyelo si Lord. Hindi niya panghihinayang lipulin kayo o patayin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Pwedeng naranasin natin ang kabutihan ni Lord sa buhay natin, pero ang sabi niya, hindi siya manghihinayang na patayin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Kapag tinalikuran ninyo si Lord at naglingkod kayo sa ibang mga Diyos. Ang daming Diyos-Diyosan ngayon sa buhay ng tao. Mas inuna natin ang mga Diyos na yan sa buhay natin. Pwede po, kapatid, na maganap ang lahat yan dahil sa selos ng Panginoon. At ikaapat, mga kapatid, tuwan natin ang ikaapat, kung magiging kaaway ka ng Diyos dahil sa hindi mo katapatan at dahil sa pakipagkaibigan mo sa sanglibutan. Ito po, ito po, tanggapin niyo po itong tinuturo ng salita ho ng Diyos. Na pagseselos pala natin ng Panginoon pag tayo'y hindi tapat sa Kanya. Pag tayo'y taksil sa Kanya. At pag tayo ay nakipagkaibigan sa sanglibutan. Bakit? Nagiging kaaway tayo ng Diyos. Nahum 1:2. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin o seloso at mapaghiganti. Si Yahweh ay naghihiganti at napupuot. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin, kanyang mga kaaway, kanyang pinaparusahan. May itinuturing ang Diyos na kaaway. Dahil sa kanyang selos, itinuring niyang kaaway. Sa paanong paraan? Next slide natin. Paano nagiging kaaway ng Diyos ang isang believer na ni Jesus? Katulad mo, ikaw, mananampalataya ka ni Jesus. Paano ka nagiging kaaway ng Diyos? Napagseselos siya eh. Alam niyo, pag napagselos mo si Lord, ang turing na sa'yo, kaaway na. Hindi na katipan. Kaaway na ang turing sa'yo. Ito po, pag ang buhay ng tao o ang buhay ng isa sa atin ay pinagaharian ng pagnanasa ng laman, pinagaharian ng pagnanasa ng mga mata, at pinagaharian ng pagmamalaki o pagmamayabang, nagiging kaaway tayo ng Diyos. Pag umiiral ang pagnanasa ng laman, ano ang sabi ng Santiago 4:4? Mga taksil, hindi ba ninyo alam, New Testament po yan, ang sinusulatan po, believer ni James. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanglibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Paano pumasok yung pagnanasa ng laman at pagnanasa ng mga mata at ng pagmamalaki o pagmamayabang? Sanlibutan ang binabanggit dyan. Sa next slide natin, ipinapakita rito kung ano po ang sinasabing sanlibutan. Hindi po earth yun, kundi ito po ay sistema ng mundo.
1 John 2:15-17. Ang bilin ni Juan, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay na sa sanglibutan. Ang umiibig sa sanglibutan ay hindi umiibig sa Ama. Verse 16, ang lahat ng nasa sanglibutan. Ano ba ang binubuo ng sanglibutan? Nariyan ang pagnanasa ng laman. Pag sinabing pagnanasa, pita. Ito yung excessive desire of the flesh. Nandyan ang immorality. Nandyan ang addiction sa pornography. Nandyan, kapatid, ang iba pang uri ng kasalanan. No? Lust of the flesh po yan. No? At ano pa ang sabi? Ang pagnanasa ng mga mata. Pera po yan. Pera, ibig sabihin dyan. Pagnanasa ng mga mata. Para bagang pagiging ganid. Ikaw ay excessive desire o exorbitant desire sa pera. Puro pera. Hindi ka, parang piling mo, hindi ka mabubuhay kung walang pera. At pag sinabing pita ng mga mata, ito'y pagiging greed, yung ganid. Lahat ng nakikita mo, gusto mo, meron ka niyan. Gusto ko niyan, gusto ko noon, gusto ko ng ganito. Yan po. No? At ang sabi, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa ating Ama na nasa langit, kundi sa sanglibutan. Mawawala ang sanglibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, sino raw po, kapatid, yung mga taong nagiging tinuturing na kaaway ng Diyos? Kahit born again ka pa, pero pinaghaharian ng pagnanasa ng laman ang iyong buhay. Pinaghaharian ng pagdanasa ng mga mata ang iyong buhay. At napupuno ka ng kayabangan at pagmamalaki sa iyong puso. Yan daw po, kapatid, ay nagiging kaaway ng Diyos. Nagseselos si Lord. At ang sabi sa kanyang pagseselos, maghihiganti siya. Pwede niyang gawan ka ng hindi maganda sa buhay mo. Sa isang iglap, mawala lahat ang mga pinundar mo. Sa isang iglap, kapatid, ay mapahamak ka. Naintindihan niyo po itong ating pinag-uusapan. Dapat nagnanasa tayo ng mga espiritual na bagay, hindi ng mga makalupang bagay. Nagdi-desire ka, kapatid, na manood ng Netflix. Dapat nagdi-desire ka, kapatid, na manood ng mga worship. Marami niyan sa YouTube, worship. Kaya lang, sa halip na worship ang pinapanood mo, mga iba't ibang pelikula na dumudumi lang sa isipan mo. Nagsiselo si Lord sa iyo. Amen? At ito pa, ang Diyos naman, kapatid natin, ay mapagbigay ng ikalawang pagkakataon. Next slide natin. Pero pag nakita sa iyo ang wagas na banal na takot at pagsisisi, ipapadama sa iyo ang pagmamahal niya. Seloso siya. Pero pag nakita ng Lord sa puso mo, Lord, sorry, na pagselos kita sa aking pamumuhay, papadama niya sa iyo ang kanyang pagmamahal. Hindi galit o puot ang iyong mararanasan. Basahin natin ang Joel chapter 2, verse 12-16. Gayunman, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo. Sabihin, mag-fasting. Manangis at magdalamhati. Magsisi kayong taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Next slide natin. Maaring lingapin kayong muli ni Yahweh na inyong Diyos at bigyan kayo ng masaganang ani. Kung magkanggayon, mahandugan niyo siya ng handog na pagkain, butil at alak. Hipan ninyo ang trumpeta sa ibabaw ng bundok ng Hiyon.
Tipunin nyo ang mga tao at ipag-utos nyo na mag-ayuno ang lahat. Grabe. Grabe yung repentance na ito. Inihikayat ang lahat ay mag-fasting. No? Hindi kakain, ibig sabihin. At dudulog sa harapan ng Diyos. Verse 16, tawagin nyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal. Bakit? Napagselos kasi ng Israel ang Diyos ng time na yan. At alam nila, mayroong paparating na puot galit ang Diyos sa kanila. Kaya hinihikayat sila ng propeta na tutuong magsisi. Bumalik muli sa Panginoon. Iwan ang kasalanan at may kasamang hindi pagkain. Fasting ang tawag. Ngayon, pag ginawa yan ng sino man sa atin, anong pangako ng Diyos? Verse 18, Joel 2. Sige, next slide. Kung tayo ay magkakaroon ng takot sa Diyos at may pagsisisi, pagkatapos, ipinakita niya ang malasakit niya sa lupain. Yun. Ito yung verse 18 kanina, the Lord will take jealousy on His land. Yung jealousy, yung pagmamalasakit niya. Ipakikita niya ang kanyang pagmamalasakit sa lupain at naaawa siya sa kanyang bayan. Magpapakita siya ng awa kung makita sa iyo ang totoong pagsisisi. Ganito ang kanyang tugon. Bibigyan ko ngayon ng butil, alak at langis upang kayo'y mabusog. Hindi na kayo hahamakin ng ibang bansa. Ang tugon ng Diyos, kapatid, susuplayan ka niya sa lahat ng iyong pangangailangan. Bakit? Dahil yun pong butil, alak at langis ay mga necessity po yan ng panahong yan. Yan po, parang bigas yan, pagkain yan, at tubig. Parang ganun sa panahon natin ngayon. Okay? At verse 24, mapupuno ng ani ang mga giikan, aapaw ang alak at langis sa mga pisaan. Grabe po, yun pong pagpapala ng Diyos na dadaloy kung magsisisi ka sa harapan ng Panginoon. At ang sabi sa verse 25, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa iyo. Kung meron mang mga nawala sa iyo, ibabalik ko. Kung napagnakawan ka, nalugi ka, ibabalik sa iyo ang lahat ng nawala sa iyo. Pangako ng Diyos yan. Amen? At pagdating, kapatid, sa next slide na tayo, verse 28 to 29, pagkatapos ito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ibubuhos niya ang banal na espiritu. Ibig sabihin, may revival na mangyayari kung magsisisi ka. At aaminin mo, Lord, na pagselos kita sa nakalipas na panahon. Hindi ko po kasi napag-aralan ng patungkol sa pagseselos, Lord, sorry po. Binigyan mo lang ako ng pagkakataon, kaya hindi mo ako pinatay. Hindi mo ako hinayaan makaranas ng galit mo. Grace mo lang yan. Pero kung magpapatuloy ka sa ginagawa mong yan, na lagi mong pinagseselo si Lord, humanda ka. Paano kung yung nagpipray sa iyo, tamarin ang manalangin? Wala nang mag-intercede sa iyo. Wala nang sasalag doon sa judgment na pwedeng ibagsak sa iyo ng Diyos. Kaya hanggat buhay ka, sabi ng Panginoon, magpakumbaba ka sa aking harapan. Sapagkat akong Panginoong Diyos nyo ay seloso, pahayag ng Panginoon. Magsisi kayo, sabi ng Panginoon, sapagkat ako nga ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako lamang ang inyong paglilingkuran at walang ibang Diyos liban sa akin, pahayag ng Panginoon. Magtiwala kayo sa akin, sabi ng Panginoon, at ako nga'y tutulong sa inyo at kayo ay gagabayan ko. Pagpapalain ko inyong mga buhay kung kayo ay magpapakumbaba at magsisisi sa harapan ko, pahayag ng Panginoon. Huwag niyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Magpakumbaba kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Sabagat marami sa inyo ay pinagselos ako. Marami sa inyo nagkaroon kayo ng ibang mga Diyos-Diyosan sa puso ninyo. May mga bagay kayong minahal kesa sa akin, sabi ng Panginoon. Pero pinagtiisan ko kayo dahil ako nga ay mahabaging Diyos. Pinagtiisan ko lamang kayo. Binibigyan ko lamang kayo ng panibagong pagkakataon. Kaya sa oras na ito, sabi ng Panginoon, ang pagkakataong binibigay ko ay wag mong sayangin. Sapagkat kung ikaw ay magpapakumbaba at hahayaan mong kumilos ako sa iyong puso, gagawa ako ng patotoo sa buhay mo. Magtiwala po tayo sa Diyos.
Amen? Hayaan natin siya ang mangusap sa ating kalagitnaan. Let's bow down our heads and close our eyes.